Samantala, sa punto pong ito ay makakausap natin si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao kaugnay sa tulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Cebu. Magandang umaga po, Nasik. Si Joshua Garcia po ito ng PTV at si Princess Jordan ng IBC. Hi Joshua and Princess, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Asek, sa inyo pong datos, ilang pamilya at individual po ang naapektuhan at natulungan ng DSWD sa Cebu sa ngayon? Batay po sa aming 6 a.m. monitoring, mahigit 47,000 po ng mga pamilya ang apektado or katumbas po niyan ay mahigit 170,000 na mga individual. 53 barangays po yung naitala na affected. And sa kasalukuyan nga po ay ina-assess natin sila para ma-determine yung kaukulang tulong na may papaabot natin. Alam niyo po, alinsunod dun sa kautusan nga ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna po ng kalamidad. Ang DSWD po sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian ay tiniyak po na meron tayong sufficient resources na magagamit at may papahatid sa mga kababayan natin na naging biktima nitong malakas na lindol. Sa katunayan, kahapon, dahil nagtungo dyan si Secretary Rex Gatchalian, matapos silang bumisita sa Masbate, he immediately ordered the dispatch of our mobile kitchen, gayon din yung aming water tanker at yung water treatment truck. Napakahalaga kasi sa panahon nito na meron tayong maipro-provide na pagkain at maiinom na tubig sa mga kababayan po natin. Gayon din po, initially, we were able to release as augmentation support to the local government units around 6,800 family food packs and around 2,000 ready-to-eat food packs para matugunan nga yung pangunahing pangangailangan ng mga kababayan natin na naapektuhan. But apart from that, we have also committed to shoulder yung pong funeral expenses ng mga pamilya na unfortunately ay may mga pumusay po ng mga family members. And gayon din po yung mga nasugatan ay tutulungan din po natin sa kanilang medical expenses. And then on top of that, we will also provide financial assistance. And of course, yung ating mga quick response team members, yung mga social workers po natin ay tumutulong din in assessing and validating and of course providing psychosocial interventions to those individuals na nakaranas naman po ng anxiety o ng trauma para matulungan sila na mag-cope dito nga sa naging epekto ng malakas na lindol. Asek, si Princess Jordan po ito. Paano niyo po ba nasisiguro na sapat yung tulong na ibibigay sa mga kababayan nating mga bata, matatanda at persons with disability na naapektuhan mismo noong ng lindol sa Cebu? Yeah, ang DSWD is not only the lead in the food and non-food item provision, but also lead in camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons. Kaya nga po mahalaga yung nakukuha natin na datos mula doon sa mga evacuation centers o doon sa mga lugar na apektuhan sapagkat dito po natin na-determina kung ano po yung kaukulang tulong na may papaabot natin. Isa sa mga, of course, tinitiyak ng departamento ay mapangalagaan yung karapatan at kapakanan noong pong mga vulnerable sectors like children, the senior citizens, the persons with disabilities. Kaya meron tayong comprehensive emergency program for children and for other vulnerable sectors. Dito po tinitiyak natin na may mga safe spaces, may mga ibang mga activities na ginagawa yung mga kababayan natin, lalong-lalo na ngayong mga vulnerable sectors para, again, mapangalagaan yung kanila pong mga interest and their welfare. And in close coordination, of course, with the local government units, dinidetermina natin kung ano pa yung mga ibang assistance that we could provide. Alam niyo po, ang DSWD, meron tayong ginagamit na family access card during emergencies and disasters. So dito nakikita po natin yung profile ng affected family, gayon din po yung kanyang miyembro, and then nakikita natin ano yung kaukulang pangangailangan, and then ina-address po natin ito through our monitoring mechanisms. And mahalaga yung nabanggit ko kanina, yung koordinasyon natin with the local government units. Kaya nga po si Secretary Rex Gatchalian nagtungo dyan sa Cebu kahapon. And he's still in Cebu and he's meeting with local chief executives para determine natin, matukoy natin kung ano pa yung tulong na maaari nating maipaabot. Not only at this stage na response phase tayo, but also towards the early recovery phase.
Alright. Asek, naiintindihan po namin na meron pong ilang mga kalsada ang naapektuhan pero tama po ba nakapreposition na yung ating mga supply kaya okay yung ating pagpapadala ng tulong? Yes, tama yan. Meron tayong actually mahigit 400,000. That's around 422,000 family food packs na nakapreposition po sa aming warehouse sa Cebu and dyan po sa aming Visayas Disaster Resource Center na matatagpuan naman sa Mandawi City. So kung kakailanganin ng karagdagang pang-augmentation support from the local government units, ay agad po tayo na makakapagpahatid ng tulong. So far, we did not encounter any major challenges sa pagpapaabot po ng family food packs sapagkat nagagamit po natin ang iba't ibang mga assets, hindi lamang po ng DSWD but din po ng mga assets ng ibang ahensya ng pamahalaan. We're in close coordination with the Office of the Civil Defense at nabibigyan nga po tayo ng logistical support that enables the department to transport the goods that are necessary and vital doon po sa mga lugar na naapektuhan. Okay. Asek, I understand meron na kayong mga pinadala na mga pang-augment nga o patulong para doon sa mga nasalanta ng bagyo and at the same time nitong lindol. Ano na ba yung mga plano para doon sa pangmatagalang rehabilitasyon para doon sa mga apektadong residente? Well, of course, DSWD will come in the early recovery phase to provide emergency cash transfers doon sa mga naapektuhan po nating kababayan. Ito kasing ECT ay magagamit po nila. This is a financial assistance na kung saan magagamit nga po to restore yung kanila po or rebuild yung kanila po mga bahay o yung kanila po mga livelihood activities. Again, to contribute in the restoration of the normal psychosocial functioning of the families who have been affected by this earthquake. And hindi lamang po iyan, of course, we will work closely with other government agencies para matulungan din sila in other aspects of the early recovery. Alright. Asek, kumustahin rin po namin yung production ng ating relief goods. Kakailanganin pa po ba ng volunteers? Kasapat po ba ang ating mga tauhan? At ano naman po yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin na nais magbigay ng donasyon o voluntaryong tulong? Yes, we would highly appreciate yung pong mga volunteers na tutungo sa aming pong major production hubs, yung sa Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center. At tulungan po kami sa pag-repack ng mga family food packs. Sa ganito pong pagkakataon, maaari po kayo magtungo doon na po sa aming pong warehouses. Magkakaroon lamang po kayo ng orientation and then i-assign po kayo doon sa aming production areas. Pangalawa naman po sa mga nanais na magbigay tulong, maaari nyo pong i-access ang Kaagapay Donations Portal ng DSWD. You may find it at the website of the department. That's at www.dswd.gov.ph. Any assistance will of course be appreciated. Malaki po ang maaabot nito, especially in helping nga po yung mga kababayan natin na naapektuhan. In terms of resources, we are very grateful that the Department of Budget and Management favorably acts on our request for replenishment of our quick response fund. At dahil nga po nare-replenish agad ang aming pong QRF, we are able to continue with our ongoing disaster response operations. Sabi nga po natin, as we progress, of course, with this ongoing response efforts, ay mahalaga yung funding support. So, again, maganda yung coordination namin with the DPM and makakatiyak po kayo na meron tayong sufficient resources, not only in terms of stockpiles, but also sa standby funds na magagamit din sa ating disaster response operations. Asek, nabagitin po na i-cover ng DSWD ang burial expenses ng ating mga kababayang nasawi at magbibigay rin kayo ng cash aids. May update po ba kayo sa implementasyon nito? Yeah, tama po iyan. Isa yan sa mga ipapaabot natin na tulong dun sa mga naapektuhan. So para sa mga pamilya po na merong miyembro na pumusay, isu-shoulder nga po namin yung funeral expenses through the issuance of a guarantee letter. So yung service provider will
inform us kung magkano po yung nagastos after the submission of other requirements, and then kami na po ang magsasettle noon dun sa service provider. Now, we will also provide 10,000 financial assistance dun rin sa mga naapektuhan, and of course yung psychosocial interventions. And ito ay bahagi nga nung nabanggit ko na natulong na ipinapaabot ng DSWD. Asek, balikan ko lang po ng konti yung donasyon, maliban po sa cash aid or sa cash donations na pwede niyong tanggapin. Ano pa po yung sa tingin niyong pwedeng i-donate ng mga ating mga kababayan na nais tumulong? Well, of course, dun sa mga nagnanais po na magpaabot naman ng tulong, mahalaga po yung mainit na tubig, yung makakain, dahil ito talaga yung immediate na pangangailangan based on the initial assessment that was conducted yesterday. But of course, other support, other assistance will be appreciated dahil ang mahalaga kasi dito ay magtulong-tulong tayo. Lalong-lalo na at maraming sa mga kababayan natin ang talagang naapektuhan, nawala ng mahalagang mga miyembro ng buhay, at gayon din po yung iba nilang mga kagamitan. So, any support will of course be appreciated. Asek, pahabol ko lang din yung sa psychosocial na nabanggit nyo na ginagawa nyo, especially sa mga bata at yung sa mga matatanda. Paano po yung proseso nito? Paano po yung sinasagawa ito? Kasi for sure, malaking trauma yung nangyari sa kanilang ito. Exactly. Actually nga may kahapon nakausap ni Yusek Dayan at ni RD Shalane, yung isa po sa mga naging biktima. Siya po ay dating naapektuhan, naging biktima ng bagyong Yolanda at na-relocate nga po sa Bogo City. Unfortunately, dito nga po sa nangyaring lindo, yung kanyang daughter-in-law na pregnant. So, yung mga ganitong pagkakataon, na kinakailangan talaga ng pagkalinga, kinakailangan ng non-material support. At ito yung ginagawa ng ating pong mga social workers. Ito po yung actually ginawa nga kahapon. Because more than the financial aid or the assistance, ay mahalaga na may makausap po yung mga kababayan natin na nakakaranas talaga ng matinding kalungkutan, matinding trauma. At dito nga tayo nagpo-provide ng karagdagan pa na suporta. And of course, we will continue to do this not only to those who have been affected by the earthquake, but also dun sa mga naapektuhan nga ng iba't iba pang mga bagyo. Now, in terms of the implementation of the Comprehensive Emergency Program for Children, meron tayong mga siniset up na mga spaces para sa mga bata wherein they could play, they could learn. May mga social workers po tayo na nagsasagawa ng mga therapy sessions. We also work with other partners para yung dun sa mas masusi na medical intervention ay magawa din. But mahalaga yung napoprotektahan yung ating pong mga kabataan and other vulnerable sectors. Asek, maiba naman po mula dito sa tulong sa mga naapektuhan ng lindol para naman doon sa paparating o bagong bagyo na meron tayo si Bagyong Paulo, ano naman yung ginagawang paghahanda ng DSWD? Well, of course, we have already coordinated and have given instructions na to our field offices na tatahakin nitong si Bagyong Paulo. And so far, meron tayong mahigit 2.3 million na stockpiles. Ito yung mga food packs natin na nakapreposition dyan sa iba't ibang warehouses po ng ating ahensya. And ito naman po ay ready for disposal. So kung kinakailangan ng augmentation support ng mga local government units, ay agad po natin ito na maipapaabot because again, these goods are already prepositioned on the ground. Ayun, Asek, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Ayan po si Asek Irene Dumlao ng DSWD. Magandang umaga po. Maraming salamat.